Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog, Senator Rodante Marcoleta at ex-representative Michael Defensor. Maaaring harapin ang kasong subordination of perjury kaugnay ng umano'y coach na testimonya ni Orly Gutesa ayon kay Senator Ping Lacson. Ayan ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Alam nyo, itong si Senator Ping Lacson hanggang ngayon, umiiyak pa ito dahil sa ginawa ni Senator Marcoleta na pagpapahiya sa kanya sa tuwing sila ay nagkakaharap sa Senado noong kasagsagan pa na sila po ay nagde-debate sa Senado, mga kababayan. Kaya talagang hindi makamove on si Senator Ping Lacson sa kanyang sama ng loob dahil sa pagpapahiya sa kanya ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Kaya kung ano-ano na po ang iniisip at sinasabi nito tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Katulad na lamang po nitong pagbaliktad at pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang unang pahayag, mga kababayan, ay sinasabi nitong si Senator Ping Lacson na pwede raw kasuhan si Senator Marcoleta at Mike Defensor tungkol dito. Bakit daw? Sapagkat sinasabi ni Orly Gutesa sa kanyang huli at bagong testimonya na hindi naman niya ito ginawa dahil ito ay ginawa ng mga kumukontrol sa kanya at pilit lang ipinabasa sa kanya, mga kababayan, at binidyohan pa siya. Ito ay kuha noong nakaraang taon pa, mga kababayan, na siyang ipinalabas nila sa social media at bilang katunayan di umano na si Gutesa ay bumabawi na. At ito nga po ang sinasabi ni Gutesa para idiin si Marcoleta at Mike Defensor na ito ang iniutos sa kanya ng mga sumuhol sa kanya, nagbayad sa kanya, nanakot sa kanya at gumigipit kay Orly Gutesa, mga kababayan, na ididiin niya si Marcoleta at si Mike Defensor. At dahil dito, kumalikot na naman ang isip at utak ni Senator Ping Lacson at sinasabing pwede raw kasuhan ng subordination of perjury si Senator Marcoleta at Mike Defensor kaugnay ng coach na testimonya ni Orly Gutesa, mga kababayan. Alam niyo, mga kababayan, pwede naman yung sinasabi ni Senator Ping Lacson kung ito ay totoo na coach at kung ito ay totoong pakana ni Senator Marcoleta at Mike Defensor. At kung totoo na ang gumawa ng affidavit ni Orly Gutesa ay si Marcoleta at si Defensor, mga kababayan. Ang problema, kung mapatutunayan natin na itong testimonya na binasa ni Orly Gutesa noong siya ay nagtestimonya, noong siya ay humarap sa Blue Ribbon noong September 25, 2025, ay totoo, mga kababayan. Ano ang katunayan na itong binasa ni Orly Gutesa ay totoo at hindi gawa-gawa na katulad ng ipinalalabas ngayon ni Gutesa, sapagkat siya nga po ay ginigipit at tinatakot at napapabalita na siya ay binayaran, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, meron akong ipapapanood po sa inyo. Ito'y ginawa ko na kahapon pa. Pero idadagdag ko lang, itong ginawa kong intro ngayon para nang sa ganun ay ito kasing si Senator Ping Lacson, mga kababayan, hindi siya tumitigil. Talagang iyak ng iyak ito, mga kababayan. At dahil nga doon sa pagpapahiya sa kanya ni Senator Marcoleta at ngayon, mga kababayan, patuloy nating ipahihiya itong si Senator Ping Lacson dito sa kanyang sinasabi. Ibabalik natin sa kanya
yung sinasabi niya rito na pwedeng kasuhan si Senator Marcoleta. Iba kasi ang pwedeng kasuhan, mga kababayan, dahil sa kanyang kasinungalingan. Ito po yung video ha. Panoorin natin ng sabay-sabay ito, mga kababayan. Kung sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na ang kanyang binasang salaysay noon sa Blue Ribbon ay gawa-gawa lamang at ginawa ni Senator Marcoleta at Mike Defensor, masasabi ba natin na itong si Henry Alcantara, mga kababayan, ay kasabwat ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor? Kasi bakit kilala ni Henry Alcantara itong si Mark Ticsay at John Paul Estrada? Mga kababayan, may ipapakita akong video sa inyo at titignan natin kung totoo nga ba yung sinasabi ni Gutesa na itong mga sinalaysay niya noon ay hindi totoo at idinidiin si Marcoleta at si Defensor na sila daw dalawa ang may pakana ng lahat ng mga ito. Pakinggan natin at panoorin natin ang video ito, mga kababayan. Papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Ticsay, Your Honor. Ang nagsasalita po dyan, mga kababayan, ay si Senator Ping Lacson. Tinatanong niya si Orly Gutesa sa pagkakataon na yan. Pinakukonfirm niya, pinatitiyak niya kay Gutesa kung sino yung nasa larawan. At sinabi ni Gutesa na si Mark Ticsay yan. Tuloy pa natin. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Nabanggit kasi ito ni Engineer Alcantara. Tandaan nyo yan. Nabanggit ni Henry Alcantara, si Ticsay. Salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Ticsay ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mga kababayan, yung panahon na yan po yung araw na tumistigo si Gutesa, September 25, 2025, sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Si Senator Ping Lacson pa po ang chairman ng Blue Ribbon noon. Dito po, mga kababayan, tinanong ni Ping Lacson si Henry Alcantara kung kilala niya itong si Mark Ticsay. At dito, mga kababayan, kinumpirma ni Henry Alcantara na kilala niya ito, maging yung binabanggit na isa pang kasama niya na si John Paul Estrada, mga kababayan. Itong taong ito na nakikita nyo dyan sa screen, mga kababayan, may sinasabi si Gutesa tungkol dito. Panoorin natin to Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Ticsay. Mga kababayan, narinig ninyo? Kung sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na ang kanyang binasang salaysay noon sa Blue Ribbon ay gawa-gawa lamang at ginawa ni Senator Marcoleta at Mike Defensor, masasabi ba natin na itong si Henry Alcantara, mga kababayan, ay kasabwat ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor? Kasi bakit kilala ni Henry Alcantara itong si Mark Ticsay at John Paul Estrada? Parang lumalabas po kasi, mga kababayan, na si Henry Alcantara, kasi sabi nila, pinalalabas nila ngayon na yung affidavit ni Gutesa, gawa-gawa. At ang may pakana, si Marcoleta at Defensor. Ibig bang sabihin, mga kababayan, si Henry Alcantara, kasama din siya doon sa gawa-gawa at pakana
doon sa testimonya ni Gutesa kasi nagtutugma yung sinasabi ni Henry Alcantara at ni Gutesa, mga kababayan. Tuloy pa natin. Sige nga, mga kababayan. Paano natin maipaliliwanag ito na yung testimonya ni Gutesa ay kinukonfirm ni Engineer Alcantara na yung tao na tumatanggap ng pera, siya din ang sinasabi ni Engineer Alcantara. So, paano ngayon ito? Lumalabas, mga kababayan, lahat ng mga ito, pati itong si Engineer Alcantara ba nagsisinungaling din? Si Engineer Alcantara ba ay kasama din doon sa paggawa ng salaysay noon ni Orly Gutesa? Kasama nila si Senator Marcoleta at ni Mike Defensor? Ganun po ba yun, mga kababayan? Ganun po ba yun? Kung ang pagbabasihan natin ay ang sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na gawa-gawa lamang at ang may pakana ng lahat ng kanyang binasang apidabit noong tumistigo siya noong September 25, 2025 ay si Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Pakisagot nyo nga, mga kababayan, dyan sa ating comment section sa baba. Mga kababayan, lalo lang lumilinaw, habang tumatagal, mga kababayan, makakalkal itong mga katotohanan ito na sinabi ni Gutesa noong siya ay humarap sa Blue Ribbon September 25, 2025. Alam niyo, mga kababayan, katulad nga po ng sabi namin noon pa, lalo lang nilang pinatutunayan at lalong pinatutunayan lang ni Gutesa na totoo yung kanyang sinumpaang salaysay nung siya ay tumayo sa Blue Ribbon. Kasi lalabas at lalabas ang katotohanan, mga kababayan. At hindi natin maaaring pigilan yan. Sapagkat hindi po bobo yung mga kababayan natin. Hindi po ipinanganak kahapon, mga kababayan. Itong video na ito ay ilan lang, mga kababayan, sa mga nagpapatunay na yung sinasabi ni Gutesa ay totoo at pawang katotohanan lamang. Noong una yan, mga kababayan. Pero yung lumabas na bagong salaysay niya ngayon, naipapanood na namin sa inyo nitong huling vlog natin, mga kababayan, na yun ay ginawa pa noong nakaraang taon, binidyuhan siya, at yun ang ipinalabas nila ngayon para palabasin na si Gutesa po ay bumawi sa kanyang unang pahayag. Tiklo, bisto, at huli po silang lahat, mga kababayan, sa kanilang kasinungalingan. Kaya, mga kababayan, maging matalino tayo, maging mapanuri tayo. Hindi kasi natin maaaring pabayaan ito sapagkat napakalaki ng halaga na nawala rito na linakaw ng mga buwaya, mga kababayan. Isipin ninyo, higit trilyon ang ginamit na pondo sa mga infrastruktura, flood control, mga kababayan, na sinabing tapos na, nabayaran na at lahat-lahat, pero wala, ghost project. At hanggang ngayon, mga kababayan, sa susunod, may papapanood ako sa inyo, gagawin vlog, dyan sa Metro Manila. Bakit bumabaha pa dyan? Napakalaki ng pondo na ibinigay dyan para ayusin ang mga flood control, mga kababayan. Ito lang, mga kababayan, ang maibabahagi ko po sa inyo sa araw na ito at patuloy po na bumabati po kaming lahat sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa ating munting programa. Maraming salamat po sa inyong pagtsitsaga sa amin at sa lahat ng ating mga kapatid. Binabati ko po kayo saan man po kayo naroroon at anuman po ang inyong ginagawa. Lagi po kayong mag-iingat.